Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Pangalawang araw ngayon, pangalawang beses din na pagrarally diyan sa harap ng Senado nitong iba't ibang grupo ng mga protesters, galing ng mga eskwelahan, galing sa grupo ng manggagawa, galing sa grupo ng mga aktivista, at lahat ay nagsasabi na huwag nang magpatumpik-tumpik pa at kung ano-anong pinag-usapan diyan sa Senado, tapos na ang pag-take out ni Chess Escudero, kaya ano pang hinihintay, di ba? Forthwith, proceed, shall forthwith. Walang ayon sa definition ay walang interval, walang humpay, walang tigil, walang delay, at agad-agad. Ayan ang kahulugan. Ngayon, nagdidebate pa sila, nagdidebate pa sa Senado kung kailan mag-convene, anong petsa, ano bang petsa, dapat walang pagsayangan na oras. At para sa detalye, atin panoorin ang video courtesy sa atin ng DZMM. Samantala, nasa ikalawang araw na ang protesta ng iba't ibang grupo sa harap ng Senado para ipanawagang simula na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab. Rika, sa ikalawang araw ng kilos protesta, nangalampag ang ilang progresibong grupo sa labas ng Senado para igiit na ituloy na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga tagapagsalita ng iba't ibang samahan, nararapat nang i-convene forthwith ang impeachment court, lalo't nanumpa na si Senate President Chis Escudero. Kailangan nilang pinaglilitaan ang ating mga magsasaka at mga mamamayan. Kailangan nilang ipakita na ito ang batas para sa pagpapanagot ng mga iwal at mga kurapatan sa Sara. Sana ngayon, ngayon mag-decide na sila na kinukumbin na nila. So wala nang dahilan, diba? Nag-vote ka na. Wala nang dahilan para i-convene. Magtutungo rin mamaya sa labas ng Senado ang iba pang progresibong grupo para naman ipanawagan ang pagsisimula ng paglilitis at umaasang mabibigyang pansin ang isinusulong na reforma sa lupa at pagtatakda ng 1,200 pesos na arawang sahod. Samantala, katatapos lamang ng kilos protesta at umuulan na dito sa labas ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Maraming salamat sa DZMM Teleradio. At yun nga yung kahilingan ng manggagawa, yung 1,200 na minimum wage sa Metro Manila. Ewan ko lang dito sa atin sa Mindanao kung pwedeng ganon kasi medyo malaki, di ba? At malulugi ang mga kumpanya dito kung ganyang kalaki ang sweldo sa araw-araw. Anyway, talagang tinutuon ng mga grupong ito na hindi nila tantanan itong impeachment trial na ito hanggang hindi maumpisahan. Kasi kahapon nagrarally din sila diyan, ngayon nandiyan na naman, lalong dumami at lalong dumami ang dumarating diyan, hanggang dadami pa yan. Kaya kapag hindi naganap yan bukas, ang pagbasa, bukas na yan ang schedule ng pagbasa at pag-convene ng Senado as a court, bukas na yan. Talagang bukas na ang schedule niyan. At kapag hindi pa yan nagawa, walang aksyon bukas, ay siguradong mag-triple, mag-quadruple ang dami ng tao dyan na magrarally sa labas ng Senado. Kaya nakakahiya sa mga senador kung ganyan, na mayroong mga nagreklamong mamamayang Pilipino sa labas ng Senado. Okay, so ito, balikan natin ang eksena kanina sa Senado, sa quorum, imbis na mag-convene, nagkukurum, nagde-debate pa. So ito, si Bato de la Rosa ang dito nagdunong-dunungan at kini-question ang mga mosyon ni Escudero. Atin panoorin ang video. Simula na ang pagbubuo ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng panunumpa ni Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God.
Nagbuhat ang panunumpang ito sa mga mosyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, pangunahin na ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Matapos itong talakayin ng mga senador kasabay ng pagsususpinde sa sesyon, nagkaisa ang plenaryo na i-refer sa Committee on Rules ang verified impeachment complaint. Ginawa ni Senador Joel Villanueva ang mosyon para sa referral. While the Minority Leader made a motion a while ago, we were able to consult with different stakeholders, members of the Senate, and the Minority Leader agreed that this representation would amend his motion per se, Mr. President. And so with that, Mr. President, at this juncture, may I move to refer the verified complaint for impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte to the Committee on Rules. I so move, Mr. President. So talagang hindi na mapigil ito kasi verified na ang impeachment complaint. So kapag verified na, ay forthwith na yan, patuloy na yan. Kaya ito ang pinagtaka natin. Sabi nga ni Hontiveros, pwedeng 1 oras lang yan yung pag-convene. Kung walang object, di ba? Si Bato de la Rosa at si Robin umiiksena akala mo kung anong alam sa batas, sa konstitusyon, di ba? Kaya nakakatawa nga Kasi magipag-contest pa sa sa mga katulad kay Chis Escudero, isang lawyer, kine-question pa ni Bato. So anyway, bukas na talagang babasahin na yan. Yun yung schedule ng pagbasa ng impeachment complaint bukas. Kaya dapat ngayong gabi ay makapag-convene na sila as a Senate, make that as a court for impeachment. Magiging ang mode bali ng Senado ay hindi na siya Senado, kundi magiging korte na siya para sa impeachment procedure para kay VP Sara. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Ilang beses naman nasuspindi ang sesyon bunsod ng mga manifestation ng mga senador sa usapin ng kanilang panunumpa bilang senator judges. Kabilang na dito ang paglilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Can the presiding officer naglilinaw pa siya. Bakit magulo sa ulo niya? Ang klaro-klaro naman ng mga procedure diyan sa korte, di ba? And make that diyan sa Senado. Siya lang ang nag-question, Ito, pakinggan natin. Ibig lang daw niya linawin, talagang malabo. Sabi nga ni Christian Monsod, yung isa sa mga premier ng Constitution ng 1987, ang sabi ni Christian Monsod ay, you cannot talk to people without sense. Without common sense, di ba? Hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga taong piso, di ba? Piso lang ang isip. Kung ikaw ay 100, ay out of tune talaga, wala sa frequency. Kaya mahirap, kagaya ni Bato versus Escudero, di ba? Iba ang laman ng utak. Kung sa bagay, si Bato ay general yan sa PNP, pero iba naman ang doon. Di ba? Iba naman ang field ng expertise ng pulis at ng isang abogado. Kaya hindi mo pwedeng kalabanin ang abogado sa kanyang turf, sa kanyang expertise. Hindi mo rin pwedeng kalabanin ng abogado ang pulis sa kanyang expertise. Kaya kapag turf ni Escudero, dapat manahimik na diyan si Bato. Anyway, pakinggan lang natin tong reklamo niya. Eto. give us a clear explanation as to whether or not we are convened right after all the members of this chamber. Teka, bakit right after? Baka right now ang ibig sabihin. Have taken their oath. Because according to what we have discussed a while ago, that the convening of the court, of the impeachment court, shall proceed only on 11 or Wednesday. Ito ang hirap intindihin tong sinasabi ni para siyang itong panahon pa ng Telegram, yung
dit, yung ganyan. Morse code, di ba? O, putol-putol. Paano maintindihan yan? No, we are still on the second motion, Honorable De La Rosa. That is why, Mr. President, that's a precondition. Because otherwise, that's my question is a precondition to your taking understood. of oath. Because Oo, meron ba siyang precondition, ha? Nagbigay siya ng mga kondisyon. Anong mga precondition yan? Ako, si Bato. Huwag mong tatalunin sa kanyang turf ang isang magaling na abogado katulad ni Chis Escudero. Magaling yan pero ewan ko lang kung nagaling-galingan o nagbububuhan si Chis Escudero sa kanyang stand ng impeachment. Kasi delay ang tactics niya eh. So ito si Bato, medyo lumubo ang utak, baka lumaki ang utak nito. O baka naman ganyan lang talaga yung ulo niya. So ito meron na siyang mga mga pruwes na itong wisdom ba yan ang tawag diyan? Oh, ito. if you say that it will trigger, then I will object to your Trigger, ha? to that motion. I think Senator Cayetano. the misunderstanding. Matutuwa ka sa mga term, trigger. Kung sa bagay, police, trigger happy, di ba? Anong trigger? Wala namang bomba diyan. Wala namang iti-trigger diyan, di ba? It will trigger. Baka merong ibang magandang salita or words na gagamitin na equivalent to trigger. Kasi ang trigger na sa kanyang personality yan eh. Sa baril, gatilyo, trigger. So ito, supalpal kagad siya kay Escudero eh. Ito ang sagot. Comes from when to convene because Senator Bato and whoever else have the same thinking was right to assume that Wednesday magko-convene. So he still has till tomorrow to decide whether he will give a privilege speech or make any motion depending on his gathering of his thoughts tonight. Aba, gagawa siya ng privilege speech, ha? Ano yan, binabasa? Baka magpagawa pa siya kay yung kanilang abogadong si Marcoleta or kay Tolentino, di ba? Ano ba namang mga diyan ni privilege speech ni Bato? Tungkol pa naman yan sa gagawin naman nila ay ibabasura na naman ang impeachment trial imbis na nandiyan na nakumpisa na yan. Mahirap na yan ibasura, magagalit ng taong bayan diyan eh. So tingnan natin kung anong privilege speech na magawa nitong si Bato bukas at baka segundahan pa yan ni Robin Ood bukas. Kaya ito sinalo ni Cayetano kasi hindi marunong mag-compose ng paragraph, ng sentence. Kapag magsalita ng English, parang telegram nga. Parang telegram, hindi mo mabuo-buo eh. Hindi mo mabuo kasi putol-putol. Ay naku. Kaya kung kayo'y mag-senador, siguraduhin nyo marunong kayo mag-English. Kasi nga, mahirap kapag ganito na usapan na English na. Mabuti pa nga si Manny Pacquiao, magaling na ngayon mag-English. Kaysa noong una, si Bato ay dapat mag-aral ito ng magandang English, yung magandang pagsalita, fluent English ang tawag diyan, mga kababayan. Alright, tapusin na natin ng video. Mamayang hapon inaasahan ng oath-taking naman ng iba pang mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Samantala, formal nang naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla na naglalayong i-terminate ang impeachment proceedings kay VP Sara. Ay, i-terminate na naman. Ito yung ibig sabihin ko kanina na meron silang plano na ibasura na naman. I-terminate. Mas matindi, di ba? Terminate meaning end. Tapusin na. Ibasura, tapusin, terminate. Grabe. Ano ba namang alam itong si Robin sa batas, di ba? Huwag na sanang magsalita kapag hindi nakapag-aral kahit na 12 units or 6 units ng political science. Huwag nang magsalita kung hindi na nakapagbasa ng laman ng konstitusyon. Kasi mahirap yan. Mahirap ang argumento diyan kapag meron ng kasabihan na little learning is dangerous. Katulad dito kay Bato, trigger ka agad. Ang nabanggit kanina, trigger. Ang trigger, referring yan sa mga bomba, sa mga sumasabog sa baril. I-trigger. Hindi maganda pakinggan. Walang word na trigger sa konstitusyon.
merong ibang mga ano diyan, mga words na pwedeng i-replace. 'Di ba mga kababayan? Alright, so ito si Babala, oh. Si Babala. Tawa-tawa siya, oh. Usap itong tatlo, oh. Talagang mga ano, mga magkapareho ang laman ng utak. Si Babalina pala, Babalina. Ito, binubulungan si Robin, oh. Kaya mga kababayan, kung kayo hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel at napadaan lamang, pakiclick na rin ang red button na subscribers button para palagi tayong updated kung meron tayong mga bagong uploads sa aking avid followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, kita-kits, paalam.